Sa simula ng pelikula, makikita natin ang 70 taong gulang na pambansang Makata na si Lee Ju-kyo sa kanyang silid-aralan. Sa buong buhay niya ay wala nang iba maliban sa kanyang mga libro. Masyado siyang abala sa kanyang trabaho na kahit lumipas ang kalahati ng kanyang buhay, hindi siya nagpakasal. Ngayon, sa yugtong ito ng kanyang buhay, lubos niyang nararamdaman ang kawalan ng oras na lumipas. Si Lee ay tinutulungan ng kanyang 31 taong gulang na katulong, si So Ji-woo. Si Ji-woo ang bahala sa lahat, mula sa marketing sa paglilinis at pagluluto. Kamakailan lang, isa sa mga libro ni Ji-woo ay naipublish, at sa loob ng unang taon, ito ay naging isang bestseller. Isang araw, pag-uwi ni Lee, nadatnan niya ang isang batang babae na natutulog sa kanyang veranda. Tahimik siyang nakatayo doon, pinagmasdan siya saglit. Ilang sandali pa, dumating si Ji-woo at marahan siyang ginising. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yeon-gyo at umalis sa pamamagitan ng pag-akyat sa hagdan sa tabi ng dingding ng hardin. Nang gabing iyon, sinabi ni Ji-woo kay Lee na magiging busy siya ng ilang araw dahil nakatanggap siya ng offer na magsulat ng libro. Inirekomenda niya na kung kailangan ni Lee ng tulong, maaari niyang kunin si Yeon. Binanggit ni Ji-woo na sinabi ni Yeon na siya ay naghahanap ng trabaho at siya ay nakatira sa malapit. Nang hindi nag-iisip kahit isang segundo, pumayag si Lee na kunin si Yeon. Kinabukasan, dumating si Yeon sa bahay ni Lee para magsimulang magtrabaho. Habang nagtatrabaho siya, palihim siyang pinapanood ni Lee. Unti-unti ay nagsimula silang mag-usap ng higit pa, at si Yeon ay nagsimulang pumasok sa trabaho 2 beses sa isang linggo sa halip na 1 beses lang. Isang araw, dumating si Yeon sa bahay ni Lee na basang-basa dahil sa malakas na ulan. Sinabi niya sa kanya na nakaaway niya ang kanyang ina at gustong manatili sa kanyang bahay magdamag. Kinaumagahan, pagkagising ni Lee, nagulat siya nang makita si Yeon na natutulog sa tabi niya sa kama. Malapitan niya itong tinitigan at napansin ang isang tato sa leeg nito. Nakaramdam si Lee ng kakaibang pangungulila, na tila nakita niya ang kanyang nawawalang kabataan kay Yeon. Maya-maya, nang marinig ang pagdating ng kotse ni Ji-woo, mabilis na bumaba si Lee sa study room, umaasang magmumukhang doon siya natulog ng magdamag. Nagulat si Ji-woo nang makita si Yeon na lumabas mula sa kwarto ni Lee suot ang damit nito. Paglaon, gumawa si Yeon ng sandwich para sa agahan ni Lee, ngunit sinabi ni Ji-woo na hindi gusto ni Lee ang sandwich. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Gayunpaman, nang ibigay ni Yeon ang sandwich kay Lee, kinain niya ito ng masayang tahimik. Ito ay naging kakaiba para kay Ji-woo. Kalaunan, sinubukan ni Ji-woo na ipaintindi kay Lee, na hindi tama ang pagiging masyadong malapit sa isang 17 anyos na estudyante ng high school. Pero hindi siya pinansin ni Lee, na parang wala siyang naiintindihan sa sinasabi niya. Kinabukasan, lumabas silang tatlo para mag-hiking. Sinubukan ni Ji-woo na kumbinsihin si Yeon na wag pumunta sa bahay ni Lee para magtrabaho, ngunit ayaw niyang makinig. Dahil sa pagkadismaya, sinubukan ni Ji-woo na takutin siya, ngunit sa proseso, ang salamin na ibinigay sa kanya ng kanyang ina ay nadulas mula sa kanyang kamay at nahulog sa bangin. Ito ang unang regalo mula sa kanyang ina, at may malalim na emosyonal na halaga para sa kanya. Nang makitang umiiyak si Yeon, sinabihan siya ni Ji-woo na huwag lumikha ng ganoong eksena dahil sa isang maliit na bagay. Inalok niya itong bilhan siya ng bagong salamin, ngunit ayaw ni Yeon ng isa pa dahil ang gusto niya ay ang salaming iyon. Nang mga sandaling iyon, isinugal ni Lee ang kanyang buhay at bumaba sa bangin upang kunin ang salamin para sa kanya. Kinabukasan, upang iparamdam ang kanyang pasasalamat, inalok ni Yeon na bigyan ng tato si Lee. Sa simula, nag-aatubili si Lee, ngunit sa huli ay pumayag dahil sa pagpupumilit ni Yeon. Ipinatong niya ang ulo ni Lee sa kanyang hita at sinimulang tatoan ito. Habang malapit siya rito, sinubukan ni Lee na hawakan siya, at sa kanyang isipan, nagsimula siyang mangarap. Nakita niya ang kanyang nakababatang sarili, maligaya kasama si Yeon. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsimulang maramdaman ni Lee ang paglipas ng panahon. Sinimulan niyang isulat ang kanyang nararamdaman para kay Yeon sa mga pahina, gamit ang panulat upang ipahayag ang kanyang mga damdamin. Ito ay naging isang magandang kwento ng pag-ibig na pinangalanan niyang Yeongju. Sa kabilang banda, si Ji-woo, na paulit-ulit na nahaharap sa pagtanggi sa kanyang trabaho, ay nabigo. Isang araw, sinabihan niya si Yeon na magdala ng gamot sa kanyang apartment. Pagdating niya, inakusahan siya ni Ji-woo ng maraming bagay. Sinabihan niya ito na dapat niyang layuan si Lee dahil ang presensya nito ay nakakasagabal sa kanyang trabaho. Sa totoo lang, nagsimulang makaramdam ng inggit si Ji-woo nang makita ang lumalaking pagmamahal ni Yeon kay Lee. Nagkaroon sila ng away, at habang nag-aaway, aksidenteng natusok ng school badge ni Yeon ang kanyang dibdib.
Sa galit, sumigaw si Yoon na hindi kailanman makakaintindi ng emosyon ng isang inhinyero. Nagulat si Jiwoo nang marinig ito, dahil tanging si Lee lamang ang nakakaalam na isa siyang inhinyero. Nang makita ang dugo sa damit ni Yoon, inabutan niya ito ng tisyo, at sa sandaling iyon, napansin din niya ang tato sa katawan nito. Tinanong siya ni Jiwoo kung sino ang nagsabi sa kanya na isa siyang inhinyero. Bilang tugon, sinabi ni Yoon na sinabi ni Lee sa kanya ang lahat. Kinabukasan, sinusubukan ni Yoon na ilapit ang isang kahon mula sa kwarto ni Lee sa mesa. Sakto naman na dumating si Jiwoo at pinigilan siya, sinasabing ayaw ni Lee na may gumugulo sa kanyang study room. Nagkaroon sila ng pagtatalo, at habang nag-aaway, aksidenteng nadulas ang kahon mula sa kanilang mga kamay. Mabilis na tinawagan ni Yoon si Lee, habang sinimulang ibalik ni Jiwoo ang mga nahulog na notebook sa kahon. Habang ibinabalik niya ang mga ito, nahagip ng mata niya ang isang script na isinulat ni Lee at pinamagat ang Yeongju. Dali-dali niyang ibinalik ang kahon sa dating pwesto nito. Maya-maya, ipinaalam ni Jiwoo kay Lee ang tungkol sa isang mahalagang pulong na nakatakda sa susunod na araw. Nang marinig ni Yoon ang tungkol sa pulong, iginiit niyang sumama rin. Naiinis si Jiwoo at sinabi niya rito na ito ay isang pulong ng mga matataas na opisyal at imposibleng makadalo siya. Gayunpaman, pinutol ni Lee ang sinasabi ni Jiwoo at sinabi kay Yoon na pagkatapos ng klase, lalabas silang dalawa magkasama sa kung saan. Sa pulong, si Lee ay tila hindi interesado. Halatang-halata ang kanyang pananabik na makasama si Yoon mamaya. Ibang-iba ang kanyang kalooban sa pulong, at sa isang magaan na sandali, ipinakita pa niya ang kanyang tato. Nang makita ni Jiwoo na pareho ang tato ni Lee at ni Yoon, lalo siyang nakaramdam ng inggit sa kanilang lumalagong pagiging malapit. Pagkatapos ng pulong, inimbitahan ni Lee si Yoon para maghapunan nang makauwi ito mula sa eskwelahan. Malaya siyang tumawa kasama ito at sinulit ang sandali na parang 17 taong gulang muli siya. Sa kabilang banda, habang papalapit ang deadline at hindi pa rin matapos ang kanyang nobela, nadismaya si Jiwoo, pumasok ng palihim sa silid-aralan ni Lee habang wala ito at lihim na kinuha ang script ng Yeongju. Isang gabi, binisita ng pinuno ng komite ng panitikan si Lee para sa ilang trabaho at binanggit ang bagong nobela ni Jiwoo, ang Yeongju, na mabilis na sumisikat sa mga mambabasa. Nang marinig ito, nagmamadaling sinuri ni Lee ang kahon. Ngunit naroon pa rin ang manuscript. Upang makasiguro, agad siyang pumunta sa isang tindahan ng libro. Nang suriin niya ito, napagtanto niyang bawat salita sa nobela ay sa kanya. Kinabukasan, sinalubong ni Jiwoo si Lee. Nang makita ang kanyang bagong nobela na nakalapag sa mesa, napagtanto niya na nalaman na ni Lee ang lahat. Tinanong ni Lee si Jiwoo kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay. Sumagot si Jiwoo na kung hindi sana inilathala ni Lee ang manuscript na iyon sa ilalim ng kanyang sariling pangalan, ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig ay mananatili sanang nakabaon sa isang kahon magpakailanman. Nagalit si Lee at tinanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang gawin iyon. Dahil sa galit, binatikos niya si Jiwoo, na sinasabi na wala siyang talento para maging isang tunay na manunulat. Sa katunayan, kahit ang unang nobela ni Jiwoo na siyang nagbigay sa kanya ng pagkilala, ay isinulat talaga ni Lee. Nabigo si Jiwoo, at sinabing hindi siya maaaring mabuhay sa anino ni Lee magpakailanman. Sa galit, sinabi rin niya na ang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang 70 taong gulang na lalaki at isang 17 taong gulang na babae ay hindi talaga isang kwento ng pag-ibig. Isa lamang itong pantasya sa tala-arawan. Nang marinig ito, nawalan ng kontrol si Lee at sinampal si Jiwoo. Ngunit mula sa malayo, nasaksihan ni Yoon ang buong pangyayari. Ngayon lang niya nakitang ganito na galit si Lee. At dahil sa takot, tahimik siyang umalis sa lugar. Nang gabing iyon, gustong makipagkita ni Yoon kay Lee. Ngunit lahat ng pinto ng bahay nito ay nakakandado. Sa ngayon, napagtanto na ni Lee na may mga bagay na imposibleng mangyari. Tulad ng hindi niya maibabalik ang kanyang nakaraan, hindi rin niya kayang hawakan si Yoon. Isa siyang panaginip na hindi niya kailanman tunay na mauunawaan. Sa labas ng bahay ni Lee, natagpuan ni Yoon ang nobela na may pangalan niya na nakapatong sa mesa. Kinuha niya ito at sinimulang basahin. Buong araw na patuloy na nagtataka si Yoon kung paano nalaman ni Jiwoo ang lahat ng personal na detalyeng ito. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa apartment ni Jiwoo at hinarap ito, tinanong kung siya ba ang sumulat ng libro. Napagtanto ni Jiwoo na walang ideya si Yoon tungkol sa katotohanan sa likod ng libro. Sinabi niya rito na siya ang sumulat nito, at ang lahat ng nilalaman nito ay batay sa sinabi ni Lee tungkol sa kanilang mga sandaling magkasama. Habang hinahatid siya pauwi, nagpasalamat si Yoon kay Jiwoo. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang balita na ang nobela ni Jiwoo ay nanalo ng prestihiyosong literary award sa taong iyon.
Halos hindi makapaniwala si Jiwoo, at labis siyang natuwa. Para sa seremonya ng paggawad ng parangal, inimbitahan si Lee bilang pangunahing panauhin. Walang umaasa na dadalo siya dahil hindi pa siya nakadalo sa anumang parangal noon. Ngunit sa pagkakataong ito ay dumating siya. Hindi para kay Jiwoo kundi para sa nobelang isinulat niya, upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang tunay na kahulugan nito. Sa tanghalan, sinabi ni Lee na si Yeonjio ay parang unang matamis na ulan sa tuyong tigang na lupa, na napakaganda at napakadalisay. Marahil ay walang sino man ang maaaring sumulat sa kanya ng mas totoo. Tahimik na nakaupo si Jiwoo sa mga manonood, na nakayuko ang kanyang ulo at nakikinig lamang. Lumipas ang maraming buwan at dumating ang taglamig. Sa kaarawan ni Lee, muling pumunta si Yeon sa kanyang bahay upang batiin siya. Sa pagkakataong ito ay binuksan ni Lee ang pinto. Nang gabing yun, nagsimulang magdiwang ang dalawa. Maya-maya pa, dumating din si Jiwoo upang batiin si Lee. Matapos siyang batiin, nagsimula nang umalis si Jiwoo. Ngunit sinabihan siya ni Lee na manatili. Pagkatapos ng hapunan, bago matulog ay niyakap ni Lee si Yeon, at marahang hinalikan niya ito sa noo. Bago umalis, pinuntahan niya si Jiwoo, at ang dalawa ay muling nag-inuman. Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig si Lee ng ilang ingay mula sa silid-aralan. Nang tingnan niya ito, nakita niya ang dalawa sa isang matalik na sandali. Talagang naniniwala si Yeon na si Jiwoo ang sumulat ng nobela. Iniisip niya na nangangahulugan ito na may nararamdaman siya para sa kanya. Nang makita ang lahat ng ito, nagalit si Lee. Sa sobrang galit, binutas niya ang sasakyan ni Jiwoo at niluwagan ang manibela. Kinabukasan, nagising si Lee sa tunog ng pag-start ng sasakyan ni Jiwoo, at biglang naalala ang kanyang ginawa. Di nagtagal, nawalan ng kontrol si Jiwoo sa sasakyan, na muntik nang makaranas ng malaking aksidente. Nang dalhin niya ang sasakyan sa isang mekaniko, sinabihan siyang sadyang binago ang manibela. Nang mapagtanto niya ang nangyari, ipinaayos niya ang kotse at agad na nagmaneho patungo sa bahay ni Lee. Ngunit dahil sa labis na galit, naaksidente siyang muli. At sa pagkakataong ito, ang aksidente ang kumitil sa kanyang buhay. Samantala, nakatanggap si Yeon ng voice message mula kay Lee. Sa mensahe, inamin niya na pinatay niya si Jiwoo. Labis ang kalungkutan ni Yeonkyo at pagkatapos ng araw na iyon, hindi na muling nakita si Lee. Lumipas ang panahon, at ngayon ay nakapagtapos na si Yeon sa paaralan at nag-enroll sa kolehiyo. Isang araw, bumisita si Yeon sa library at muling natagpuan ang nobela. Paulit-ulit niyang binasa ang isang partikular na pahina mula rito. Sa sumunod na eksena, makikita natin na makalipas ang maraming taon, bumalik si Yeon sa bahay ni Lee. Ang bahay ay puno ng mga walang laman na bote ng alak, at ang mesa ay puno ng mga natirang pagkain at tableta na nakakalat. Lumapit si Yeon kay Lee, na natutulog sa kanyang silid-aralan. Sinabihan niya itong patawarin siya. Inamin niya na napakatanga niya kaya hindi niya namalayan ang hindi mabilang na maliliit at hindi masabi na mga sandaling kanilang pinagsaluhan. Ang mga sandaling iyon ay hindi kailanman sinabi ng malakas, naramdaman lamang. At ang mga bagay na ito ay hindi kailanman tunay na maisusulat o maikukwento sa iba. Sinabi ni Yeon na siya ay palaging kay Lee na siya ang sumulat ng nobela, at nagpapasalamat sa kanya sa pagpaparamdam sa kanya na mahalaga at maganda siya. Tahimik na nakinig si Lee ngunit hindi lumingon upang tingnan siya. Nagpaalam si Yeon sa kanyang huling pamamaalam at umalis. Si Lee, na may luha sa kanyang mga mata, ay tahimik na nagpaalam din. Dahil kahit alam na ngayon ni Yeon ang buong katotohanan, wala nang maaaring maging parehong muli.